Yun. Take 3 na 'to, ah. Laging may system error. Okay lang yan. Magandang okey lang ba? Magandang siyempre una, magandang umaga. So, again, nadayo ako dito sa Binangonan, taga Baras ako. Kasi yung kaibigan kong pastor, taga Binangonan. Mm. Now, kaya ako nadayo dito para sa interview inline sa subject namin, which is mission strategies Oo. na inassign sa amin ng professor namin. So, each one of us in the class has been assigned to interview a specific leader or pastor in the church that Mm. will be okay, ganon. Tapos, no worries kasi may guidelines. Tapos, maikli lang to, bro. So, sabi dito sa guidelines, interview a pastor or a church leader. Ask the Okay. following questions: basic information, church strategies, challenges in implementation. So, dun muna tayo sa basic information. Bro, Mm. ah, kung okay lang sa'yo, pakilala ka. Okay lang siyempre. Ako si Kuya Arnold Buid, senior pastor ng GTF, stand for Gospel Truth Fellowship. Ayan, so kami ang nag-pioneer ng church sa biyaya ng Panginoon siyempre. Hindi natin akalain na mangyayari ito. At bata pa ang church, mga wala pang 1 year, wala pang ang kalahating taon. Pero matagal na ako sa ministry, more than a decade na. Naka 2004, nakakilala ako sa Lord. From there, na introduce na tayo sa ministry. At of course, gaya ng kwento ng marami, nagsimula sa music ministry. Ewan ko ba, parang pintuan yata talaga yung music ministry para ano mo yung calling mo. Actually, isang dekada, 2 dekada eh. Kasi Da- 2025 na mm, ngayon eh. tama, tama. 2004, ngayon 2025 na, pambira. 2025 na, di Tagal ba? na. Ako, 2006 ako nagseryoso kay Lord eh. Ahead ka pala sa akin ng 2 years. Bro, age mo? 33 years old. Yon. Tapos, sinagot mo na eh kung gaano ka katagal sa ministry. So, hindi ko na tatanungin yon. Doon naman tayo sa church strategies, bro. Sabi dito, what strategies have you been effective in your church? O ano daw yung strategy na effective ka sa church? Now, wala naman Mm. ditong ito lang, guidelines lang na ito, walang tama o mali. Kung ano yung pumasok sa isip mo, okay na yun. Basta strategy daw. Oh, siguro regarding strategy dahil bata pa ang church. Ah, hindi pa kami o wala akong masasabi na talagang strategy for now. Yung sa pinanggalingan ko bago nagkaroon ng GTF, ah, sa na obserbahan ko kasi yung nagka-copy ng strategy ng ibang church. So dahil yung yung experience na obserbahan mo siya sa mahabang panahon, hindi ko nakitang effective yung mga strategy. Siguro nasabi ko yun dahil kapag mag-iisip ka ng strategy sa church, lalo na kung sa evangelism, i-consider mo yung kung sino yung mga nasa paligid mo. I-consider mo kung ano yung galawan sa iyong sariling society. Kasi yung pinagkukunan ng strategy ng mga simbahan na iba, hindi naman lahat no. Kaya ako lang siguro nasasabing hindi effective ay dahil hindi nako-consider yung mga bagay na yon. Pero yung mga effective strategy ng ibang simbahan dahil kinonsider nila kung sino yung mga tao na nasa paligid nila at inulit-ulit nila, maraming nakitang failure, pero hindi nila tinigil yon hanggang sa talagang ma-master nila. Hindi gaya sa napanggalingan ko na pagka hindi naging effective ng una, para bang magdadalawang isip ng gawin ulit. So kaya lahat ng yun, yung experience na yun, siguro dala ko yun ngayon. Kaya dito sa amin sa GTF, kung ano yung
parang pinapag-usapan namin, naka-stick lang kami doon. Ang iniisip ko, kailangan ulit-ulitin hanggang sa ma-master. So, yung strategy, sa ngayon, ang strategy kasi na ginagawa ko, syempre, of course, yung biblical. Ano ba yung sinasabi ng Bible? So, ang ginagawa ko, naka-stick kami sa kung ano yung talagang tinuturo ni Jesus Christ. Kaya Gospel Truth Fellowship dahil ang gusto ko mangyari, kaya ang tao magcha-church dahil naiintindihan nila yung truth. Hindi dahil masaya sa church, hindi dahil puno ng activity. So, hindi ganun yung iniisip ko sa ngayon dahil galing na ako ron eh. Totoo naman talagang nakakahakot yung activities. So, may tulong din siya. Kaya nga lang, kapag hindi siya Christ-centered or hindi siya truth-centered, ang napapansin ko, yung tao gusto lang sa church dahil sa activity. Pero kapag nawalan ka na ng idea sa activity, ang tao parang wala nang dahilan para bumalik sa church. So, at hindi sa word ang nagiging dahilan kung bakit sila babalik, kundi dahil, ay, punta tayo sa church kasi masaya, ganito, ganito, ganyan. Okay yun siguro kung talagang mababa ka pa ng talagang, o mame-maintain ng church, yung talagang Christ-centered teaching, hindi dahil may games, hindi dahil puro activity o puro gala. So, hindi ganyan yung gusto ko maging direction ng church ngayon. Ang gusto ko maging direction ng church ay dahil na-attract ang tao sa katotohanan at sa biyaya ng Diyos, yun yung nangyayari ngayon so far sa dito sa amin. Stick sa kung ano yung sinasabi ni Christ. Hayaan namin na ang Word of God ang maging reason kung bakit ang tao babalik. At yung strategy is siguro yung parang pag ang tao naka-connect na sa church, yung effort lang ng church na talagang i-follow up ang tao, kamustahin, at siguro probably magkaroon ng gawain sa mga bahay-bahay para ma-make sure na talagang napapakain sila spiritual. Kasi ang ang understanding ko sa church ay talagang nagpapakain ng mga tao spiritually. Dapat tayo yung talagang nagpupuno o nagsasatisfy sa spiritual needs ng mga nagsisimba para masatisfy sila at para mayroon silang dahilan para bumalik sa church every Sunday. So para yun ang aming ginagawa. Okay. Makes sense naman, di ba? Hmm. Kasi strategies, even though na ang target natin dito, yung tanong about sa strategies, makes Hmm. sense na parang without His Word, yung pagiging Christ-centered na pagkakilala kay Lord, pag puro activities or strategies, makes sense siya na pwedeng aatin lang yun, no? Yung mga kabataan o yung tao. Hmm. So, parang bro, ang ibig mong sabihin dapat, aside from strategies, dapat mas mag-focus talaga sa salita ni Lord. Tama, di ba? Yes. Okay. Mm. Eto naman yung tanong, bro. Follow-up question. Next question. Paano ka raw nagde-decide kung ano yung strategy na gagawin ninyo? Yes, first consideration is biblical ba? Up to you. Oo. Hindi, yun. Yung, ano ko, yung, Kung gusto mong biblical or... yes, yes. Ang ibig ko sabihin, ang first consideration ko is biblical talaga. Mm, Dapat nababasa, dapat mm, nakasulat. mm, Ayaw ko kasing yung sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 10, ang sabi niya doon niya pinaliwanag na hindi ako lalampas sa anumang bagay na isinet sa akin ng aking Panginoon. So, Paul is making sure na hindi siya lalampas sa kung ano lang yung binigay sa kanya. mm, And I think ang lahat ng church leaders ay dapat kino-consider yun mm, na hindi ka lalampas sa kung ano yung isinet ng Panginoon. mm, Kasi kung ang magtatanungan lang, tayo-tayo lang, marami tayong maiisip eh. Pero baka hindi mo mamalayan, kakaisip mo, makalampas ka doon sa sinet ng Panginoon mm, na
na pamantayan for you sa pagiging leader. Halimbawa, example lang, no, yung sinasabi ni Pablo na yung purpose ng authority na binigay ng Lord Mhm. sa lahat ng mga church leaders. What is the purpose of authority? Mhm. Yan. Kasi yung iba na-abuse, kaya yan ang pinagpipray ko na sayang senior pastor, kasi sabi ko nga, matagal ako na sa ministry pero ah, yung nakapagtayo ng church sa pamamagitan ng Panginoon, of course, bata pa tayo. Ngayon. Pero I am making sure sa tulong ng Lord na hindi ako lalampas sa kung ano yung sinet niyang standard at kung ano yung pinagkaloob niyang authority. I pray, I hope and pray na hindi ko ma-abuse. Kaya lagi kong sinasabi sa mga church leaders ko dito sa church na this is the standard, this is the purpose of authority. 2 Corinthians chapter 13, doon pinaliwanag ni Paul, yung purpose ng authority is to build up, not to destroy others. To build up yung kapatiran, hindi to destroy their faith. Kasi yun yung misuse ng authority dahil ayaw mo na sa kanya, i-destroy mo yung kanyang pananampalataya. At yan yung nakikita ko nga maling use ng authority ng mga church leaders today. Madaling magsalita ng mali madaling magsalita ng hindi nila nagawan tama dahil totoo, but hindi tayo magaling magsalita na intensyong i-build up siya muli para makasunod siya kay Christ. At yun yung sinasabi ni Paul na dapat pag-ingatan na authority ng lahat ng mga church leaders today. So, paano ako nagde-decide? First consideration, hindi ako lalampas sa kung ano yung sinabi ni Christ. Dahil yan ang sinabi ni Paul Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6, huwag tayong ihigit sa bagay na nasusulat. At ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 11 verse 1, tularan ninyo ako kagaya ng pagtulad ko kay Kristo. At yan ang paghihimok niya sa lahat ng kanyang mga church leaders. Lahat ng mga disipulo niya, sila Titus, sila Timothy, lagi niyang sinasabihan, tularan ninyo yung aking pananampalataya. Follow my faith. Ano man ang nakita niyo sa akin, ano man ang narinig niyo sa akin, ano man ang na-witness niyo sa akin, gayahin yun. Dahil confident siya na sabihin, dahil ini-imitate ko si Christ. So, imitate me as I imitate Christ. So, si Paul, ang kanyang example ay dapat tularan ng mga church leaders today dahil siya yung tagapagsalita ng mga hentil. Siya yung, kumbaga, nag-act as tulad ng high priest, kasi si Jesus ang pinaka-high priest but nag-act siya as high priest para sa mga Gentiles according sa Romans chapter 15. Dahil pinapaliwanag niya yung specific ng kanyang calling. Siya yung ginawang tagapagsalita ng Diyos sa mga hentil para malaman natin ng mga Gentile kung paano tayo magiging acceptable offering sa ating Panginoon. So we must follow what is Paul saying. Exactly na ma-follow natin. Gaya nung narinig kong isang mangangaral, ang sabi niya, yung like science, no more no less. We must follow it exactly. So, kaya the way ako mag-decide, first consideration ko is ang Biblia. And then, kinakausap ko yung mga leaders. Tapos sasabihin ko sa kanila, ipapaliwanag ko yung perspective ng Biblia kung bakit ako nag-come up sa ganitong decision. And I am making sure na nagkakasundo kami sa ganong decision kasi syempre hindi lahat parang uma-agree kagad. Pero syempre kailangan ilaban mo yung katotohanan. Ang mahirap lang kasi kapag dinire-diretso mo tapos merong mga disagree, medyo mahirap umarangkada dahil Amos 3:3, paano maglalakbay ang dalawang tao kung magkahiba naman ng kung ayaw nila magkasundo. So, pangalawang bagay na nagde-decide ako, gusto ko napapagkasunduan muna ng lahat kasi mas madaling iharangkada ang decision ng iglesia kapag napapagkasunduan naman ng mga leaders. I think karapatan lang ng mga church leaders malaman kung ano yung nasa isip mo at dapat talaga alam nila kung ano yung nasa isip mo. Amen. Okay. So, Mm.
Paano to bro? Yung tanong naman na pwede ka ba daw magbahagi ng a particular strategy na kung saan ito yung na nangunguna para o ito yung nagiging reason para lumago Mm. yung iglesia or magkaroon ng pagbabago sa church. Yes. Yung nasabi ko kanina, may link yan doon sa katotohanan. Ang first thing na talagang pinagpapokusan kong gawin is yung understanding muna ng gospel at yung ma-unveil yung truth. So, I think kung naiintindihan natin ang gospel, wala tayong problema sa church growth. Wala tayong problema sa church growth. Dahil kung talagang tayo ay nagfa-follow tayo kay Christ, dalawang bagay yung pwede nating magawa para tayo ay lumago as a church. As a church. Number one is yung growing faith. Number two is yung growing love. At gaya ng sabi ko kanina, hindi tayo lalampas dapat sa bagay na nasusulat dahil yan yung biblical perspective ng mga apostol para makita nila kung ang bawat mananampalataya ay lumalago. Ang basihan ng paglago nila is growing faith and growing love. At yun din ang nagiging batayan nila based on Second Thessalonians chapter 1, kung babasahin natin yun ng buo, yung dalawang bagay na yan, ang sabi ni Paul, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa inyo, dahil sa inyong lumalagong pananampalataya at lumalagong pag-ibig, dahil nakikita ako tatanggapin kayong maluwag sa kaharian ng Diyos. Yun yung proof na talagang tatanggapin ka sa kaharian ng langit dahil lumalago ka sa pag-ibig at lumalago ka sa pananampalataya. Dahil kung growing tayo, number one, sa faith, kahit anong mangyari, hindi ka alis eh. Yun yung basihan, basihan, kung yung pananampalataya natin lumalago, whatever happens sa ating journey, sa ating pananampalataya, hindi ka mawawala sa church. So magiging consistent ka. Kung nagiging consistent ka, makikita yan ng iba na kahit anong mangyari, nandyan ka. So eventually, magkakaroon yan ng impact sa mga tao na it's either hindi sila consistent o mga tao na hindi pa churchgoer o sa yung family, makikita nila. Kasi ang sabi ng Biblia sa atin, kung ganyan ang gagawin natin, lumalago tayo sa ating pananampalataya, makikita yan ng ibang mga tao. Kasi ang gusto ng Bible, lalo na ang mga church leaders, ay ma-imitate ng mga miyembro yung faith ng mga leaders. Okay? Yung faith ng mga leaders na sa trials, nandun sila, maka-Diyos pa rin sila, holy pa rin sila, nagpapakabanal pa rin sila, nandun pa rin yung righteousness kahit mahirap, kahit pinapersecute. Yan. So, eventually, magkakaroon yan ng impact sa mga tao. Kaya, magkakaroon ka ng boses kapag ka nagsalita ka, in behalf of your faith, magkakaroon ka ng parang, tama yan, dahil nakita ko sa kanya eh. 'Di ba? So, pangalawa, yung love. Yung love. I think yung love ang talagang napakahalaga. Well, ang sabi naman sa Bible, ito yung love is the greatest of all. Pero kasi yung love kasi ang sabi, ang love yung paggawa mo ng mabuti sa tao, yung loving others. Kasi ang sabi ng Bible, kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos pero hindi mo naman mahal ang iyong kapwa, paano mo sasabihin talaga nagmamahal ka? So, hindi yung totoong love. Ang totoong pag-ibig, minamahal mo yung kapwa mo. Okay? At doon mo masasabi, minamahal mo ang Diyos. Okay? Dahil kung nagmamahal ka sa iyong kapwa, kahit magkakaroon ka ng compassion sa kanila kung paano nagkaroon si Jesus ng compassion nung nakita niya yung mga Israel na scattered. Nalungkot siya dahil parang mga tupang walang pastol. Same compassion ang mararamdaman natin sa ating kapwa na kahit sino pa sila, ang titingnan mo yung kanilang future, yung kanilang kahinatnan, pagharap nila sa Diyos, ano na sila. So kung talagang totoo tayong Kristiyano at nasa atin talaga si Christ, I think magiging normal sa atin 'yun eh. Magiging normal sa atin 'yun. So magi-evangelize ka intentionally. So siguro nandun na lang kung yung parang paano gagawin. So doon naman papasok syempre yung church strategy. That's why ang church nagkakaroon ng mga trainings kung paano ipipaliwanag ng maayos ang Word of God. Especially yung kung mayroon tayong gustong hakayin. At dapat naman talaga
So, magsisimula yan siyempre sa family. Dapat ginugol ang na invite ko si nanay, invite ko si tatay, mga kapatid ko, ganun, ganun, ganyan, kaibigan ko. Sa ganun naman nag-start eh. At, at nagagawa natin yun intentionally dahil doon sa growing love, naawa ka sa mga tao, at mahal mo yung tao kung papaanong minamahal sila ng Lord, at magagawa mo siya with the help of church leaders sa mga training na ginagawa. That's why mahalaga ang, I think, na napakahalaga ng discipleship dahil anyway, yan ang sabi ng Bible, Ephesians chapter 4, kaya nagtalaga si Lord ng mga leaders, yung fivefold ministry, to equip every believer for good works. Okay? Para ang katawan ni Christ ay maging matatag at mag-unite tayo in knowledge, and eventually ang purpose niyan maggawa ni Christ yung kanyang gustong mangyari dito sa mundo sa pamamagitan ng kanyang katawan, which is yung umabot ng mga tao, dahil ang sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 2 verse 4, siya ang may gusto ng lahat ay makakilala sa kanya at maligtas. So kaya Amen. yun yung dapat na maging goal ng lahat ng mga church leaders, at sa biyaya ng Lord, yun yung aming pinupurso din sa ngayon. Amen. Ang ganda. Discipleship, isa yun yung sa Oo. yun yung isa sa, syempre, maganda talaga na ma-implement sa church. Mm. Discipleship, agree rin ako doon. Para, syempre, about sa consistency or sa growth. Kasi, syempre, pagka yung tao, hindi na alagaan o hindi na disciple, hindi sila na train, Mm. parang, parang nakahang lang sila o parang naka-float lang sila. Oh. Na, mag-iisip sila, di ba, after nila matanggap si Lord, what's next? Parang ganun. Yes. Kaya maganda rin yung discipleship Mm. para syempre matuto rin sila o makondisyon yung isip ng bawat believer na yung kaligtasan hindi lang pala para sa kanila, kundi kailangan rin nila i-share yung salvation. Yes. Siyempre, paano nila ma-share yung salvation o yung natanggap nila kung hindi sila magka-come up o hindi sila matatrain. Kaya Yes. ganda rin. Mm. Bro, punta tayo sa last two questions kasi Mm. natapos na yung church strategies eh. Ito naman, yung last category which is challenges in implementation. Mm. Sabi rito sa tanong, ano yung struggles daw na kinaharap mo nung isinagawa mo yung mga estratehiyang yon sa mga nakaraan, sa past, Mm. o kinakaharap mo pa rin ba daw yon up to now, until now? Yes, may mga struggle. I believe na talagang hindi mawawala yan. Pero kung ano yung struggle is ito. Yung hindi agree yung iba doon sa ginagawa mo when na alam mo sa yung sarili na ang ginagawa mo lang naman is yung kung ano yung nakasulat sa Bible. Pero some churches hindi nag-agree dahil hewan ko, ang ang iniisip siguro nila dapat pare-parehas tayo ng estratehiya, especially kapag ka merong mas ahead sa'yo o merong kang pinagpapasakupan. So dito kasi sa amin sa ngayon kami ay independent. So So parang ang nangyayari, bro, hindi na nila fini-filter, parang ina-adapt na lang. oo, kasi sa ngayon ang common kasi sa mga church ngayon is yung pag-a-adapt mo ng strategy ng ibang church. Ang nakakalungkot pa nga is nai-involve pa yung pera. So para makuha mo yung kanilang strategy, kailangan bilhin mo. So syempre nasa form of giving, pero nasa faith na yan siguro nila, pero I don't know. Pero gaya ng sabi ko kanina, some strategy might not work sa'yo dahil na-filter yan doon o nabuo yan based on kung ano yung condition sa kanilang community O kaya culture. o kaya culture. Kasi kaya hindi tayo pare-parehas ng strategy dahil hindi rin tayo pare-parehas sa mga taong hinahayuan o ng kultura o yung pagkausap natin sa tao. Mm, kaya ganun. Kaya yung iba hindi agree, ayos na sana yung hindi lang agree pero yung magsasalita pa sila na parang
ang pinaka-worst na naranasan namin is yung sabihan ka pang demonic o kulto dahil lang hindi kagaya nila ang iyong ginagawa, something yun sa akin na below the belt. When sa amin o sa akin, alam ko na nasa katotohanan kami. Dahil yan ang sabi ni John sa 1 John chapter 3, tahimik ang iyong konsensya kung alam mong nasa katotohanan ka. Yun yung sa akin. So, bagamat ang paraan na lang doon, syempre, wag na lang pansinin talaga. At mag-focus ka lang sa kung ano yung ginagawa mo. Pangalawa, na nagiging struggle siguro yung ah, hindi lahat ng tao is open for the truth. Hindi lahat. Mas madali pang i-adapt yung culture na kung ano yung nag exist na sa mga simbahan kaysa yung i-expose mo yung katotohanan. At ang mahirap baguhin pa ang sa mga ganyang isip is yung mga talagang yung mga yung mga kapwa Kristiyano. Yung kapwa Kristiyano dahil ke-questionin nila yung integrity ng yung paniniwala na nagpapahirap in a sense na kokontrahin nila sa ibang tao yung sarili mong sinasabi. Lalo na kung saan ka particular na humahayo. Ayan. Kaya nagkakaroon siya ng mga conflict. So kung kinakaharap siya ngayon, until now kinakaharap pa rin. At I think ano to, it's a long battle na hindi na yata matatapos so dahil umpisa pa lang sa unang church sa mga early church, 'di ba? Nagano na to, nag-exist na to hanggang sa ngayon. Hanggang sa ngayon nag nag-exist pa rin itong mga bagay na to. So kaya hindi hindi siya hindi hindi siya talaga smooth gawin. Talagang may mga struggle. 'Yun. So 'yun yung mga struggle sa ngayon. At saka siguro yung load ng ministry, yung load, yung sinasabi nila na lahat si pastor, lahat siya ang gumagawa. Kaya nga ang pinagpo-focusan ko talaga is yung discipleship dahil kailangan ko ng mga tao nung una talagang normally ikaw lahat mahirap kaya nalilimitahan yung gawa mo tapos dalawang church pa yung hinahandle mo, dalawang church yung hinahandle ko. So, kung kinakaharap ko siya ngayon, kinakaharap pa rin pero compare noon, medyo magaan na ngayon dahil ngayon mayroon ng mga nadi-disciple, mayroon ng mga talagang tumatayo para gawin yung 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 dati mong ginagawa na ikaw lang kasi ang sabi ni Pedro natatandaan ko nung panahon ni Esteban na halala niyo yun na nung nagkaroon ng shortage sa tao. Yung nag-assign ng mga elders. Oo, na nag-assign na Deacon, oo, rather, deacon. I mean yung time na nag-demand yung mga tao na, uy, kulang tayo sa mga tagabigay ng pagkain. Yun, tapos ayun, yung complaint na yun nakarating kila Pedro. Tapos parang ang gusto nila mangyari, makita yung presensya ng mga apostol doon sa field na dapat andito kayo. Kasi kulang na nga tayo sa tao So kaya sabi nila Pedro, hindi dapat kami diyan, dapat kami nakafocus lang kami sa dalawang bagay, panalangin at pangangaral. Ayan, panalangin at pangangaral, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya doon sila nag-decide, naghanap sila ng mga tao na spirit-filled para matugunan itong mga complaint ng mga tao na to. At isa nga sa mga nahidagdag is si Esteban. Ayun, kalaunan pinatay. So yun, ibig sabihin, yun yung goal ng dapat mga church leaders kasi kung lahat pastor ang gagawa, matatabunan yung kanyang dapat ipa-priority which is yung prayer at yung pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Yan, Pag-aaral. yung pag-aaral. Gaya ng may napanood akong interview tungkol dyan Tinanong yung mga matandang pastor, kung di ako nagkakamali, mga nasa 50 years plus na siya sa 50 o 60. Nakalimutan ko yung pangalan pero kumbaga nire-respect yung kanyang expertise dahil matanda na kumbaga sa veterans na sa ministry. Ano man ang sabihin niya, talagang wisdom na sa mga young pastors, sa mga young leaders. Ngayon, sabi niya, sabi nung nag-interview,
anong masasabi mo sa mga young leaders today, sa mga young pastors today? Sabi niya, ang napansin niyang pagkakamali ng mga young pastor today is kulang sa study, kulang sa pag-aaral. So, marami siyang pinaliwanag ng mga factor kung bakit at make sense din naman kung bakit at isa sa mga nasabi din niya sa kanyang view din is yung dahil lahat ginagalawan yung parang multitasking na okay yun kaya nga lang kung magpo-focus ka mas mas makakapag-aral ka eh. Mas mag-focus sa prayer and Oo, Bible reading. ang sabi nga niya ang mga church leaders dapat ang ginagawa nila is know your Bible and pray a lot. Yan, hindi ko makakalimutan yan. Ang sabi yan, know your Bible and pray a lot. Kung naniniwala ka, tinawag ka ng Lord na talagang mangaral o mag-handle ng church o maging leaders, then know your Bible and pray a lot. Kaya maraming, sabi niya, kaya maraming misinterpretation dahil ah, ang mga young pastor ngayon, ayon sa kanya, is nagpe-prepare ng message to preach. They study to preach. Mali daw yun, sabi niya. Dapat, you study to eat. So, ang tendency kasi, ang ibig niya pala niyang sabihin doon, kaya siya nag-aaral para mangaral. Pagkatapos ang ipangaral, limit niya na yun. Yun. Pero kung nag-study ka to eat, ibig sabihin, matagal mo siyang dinadigest, matagal mo siyang minimeditate, at ginagawa mo yun para sa'yo, hindi mo yun makakalimutan. At pagka ganun, maipapangaral mo yun. Kasi, nasa yun eh. Self-learning mo yun eh. Self-meditation mo yun eh. Tapos parang magiging natural na lang. Magiging Kasi natural. ang nangyayari, hindi lang siya pinaghahandaan, kundi nagiging, dahil nga nagiging buhay na, nagiging natural na lang. Pag nangaral, natural, hindi yung parang preparation, parang Yes. ang dating parang hindi scripted. Yes. Oo. Kaya parang lumalabas siya naturally. At inoobserbahan ko talaga yan. Every time na manonood ako ng video ng mga nagpipreach, inoobserbahan ko mangaral yung young at yung elder. Ang laki talaga ng difference. Ang laki. Ang mga young, syempre, naturally, hindi pa naman talaga masyadong veterans. Kaya tingin ko talagang kailangan ng notes. Pero iba, pag matanda ang nangaral eh. Kaya nga nilang lumagay sa public, tanungin mo ng biglaan at alam nila isasagot nila eh. Dahil talagang matagal na yung nasa kanila at learnings na yun nila matagal na. So yung kaya ang kanilang advice, ang mga church leaders must focus on knowing their Bible and pray a lot. Yun yung kanyang sinabi. At I think sabi ko sa aking sarili, wisdom ito para sa akin na kung gusto ko maging effective leaders, dapat mag-delegate ako ng ng worker para magkaroon kami ng yung mga work distribution, yung load distribution. Naka-delegate. Naka-delegate dapat. Hindi lahat sa pastor. At yun yung naging struggle ko talaga nung una. Pero nung nagsimula kami na talagang mag-train at mag-delegate, naramdaman ko din na gumaan at mas nakakapag-focus ako ngayon sa prayer at pag-aaral ng salita ng Diyos na hindi nalilimita na hindi napapabayaan yung ibang gawain. Mas nagiging effective nga eh kasi napansin ko din sa mga nakaraan naming experience sa mga pinanggalingan namin na yung pastor o yung leader hindi naman sa mali pero based on observation, halimbawa pati media papakialaman, pati music papakialaman, so okay naman kasi yung gusto niya, yung gusto niyang marinig o yung gusto niyang outcome, kaya siya yung kumukontrol siguro. Pero kapag hinayaan mo yung iba na mas marunong doon, mas maganda, mas maayos. Mas magiging productive siya. Hindi naman natin sinasabing hindi siya magiging productive, pero Oo. dahil nga yun yung
expertise niya. Oo. Siyempre, mas ma-showcase niya kung ano yung talent na binigay sa kanya ni Lord. Tama. Tapos, siyempre, yung leader or si pastor, makakapag-focus na lang siya kung ano yung mas priority niya. Mm. Which is yung kaninang sinabi mo nga, Bible reading, tapos prayer. Mm. Oh, kasi, di ba, expertise niya yun eh. For example, kahit ako, sa church, ah, sabi ko nga, kasi may di ba, sabi mo, may pinaghahandaan kayo. Actually, hindi pinaghahandaan, kundi etong February 16, Mm. may youth activity kayo alas 4 hanggang alas 6. Mm. Sa amin naman, meron kaming combine sa River of Life. I think 8 churches or 9 churches. Isa Mm. yata hindi makakapunta. So, sa February 16 na rin. So, ang ginawa namin, since ako yung na-assign na humandle ng program, syempre sabi ko kay pastor, sa isang pastor namin na music director, pastor, pagdating sa music, wala Mm. na akong maiano diyan kasi Expertise mas may niya. mas matanda ka sa akin. Tapos liban doon, diyan mo na talaga inubos yung panahon mo. Pero sabi ko nga sa kabataan, siguro pag inilagay mo rin ako sa MC, siguro hindi rin ako siguro effective pero kakayanin siguro. Pero Mm. kasi merong mga MC na 'di ba syempre extroverted o extrovert, outgoing yung personality. Pagka sila yung inilagay mo talaga, since talagang jolly sila o may pagkakomedyante, mas magiging effective sila. Pero I'm not saying na yung mga Mm. introvert Oo. person ay hindi effective. Pero Mm. syempre, depende yun sa personality. Tapos Mm. sabi ko nga kay pastor, pagdating sa music, kahit di nyo na ako tanungin, ikaw Mm. na humandle niya. Kasi syempre, linya mo yan. Sabi ko naman Mm. sa isang kabataan, pero pagdating sa program, dahil inubos ko na yung panahon ko sa kabataan, syempre, yan yung ano ko. Yan talaga yung pinaka siguro masasabi nating linya. Pero hindi ko Mm. naman sinasabi na wala ng room for improvement. Mm. Kaya nga nag-a-adapt tayo ng mga feedback or suggestions, collaboration, para syempre mas maging effective at mas maging maganda yung event or yung program. Oo. Yun. Na ano ko lang, Prof, na parang naidagdag ko lang in line sa sinabi ni Pastor Arnold. Okay. Yun. Kasi, By the way, Prof, ano to parang right on the spot na tanong to. Dahil kagabi ako nag-ask sa kanya. Sabi ko, oh bro, punta ako dyan sa Binangonan na para sa school activity. Kaso kagabi, umaga na ngayon, dahil galing ako sa biyahe, joyride, napagod na ako, torta na yung isip ko, hindi na ako makapag-isip na maayos. nakatulog eh. Nakatulog na. Kaya sabi ko sa kanya, kung okay lang, bukas na lang para medyo maaliwalas o medyo presko, yung presko, komportable ako. Malinaw mag-isip. Oo. Ganon. Buti na lang, pumayag yung kaibigan kong pastor. Eto, last question, bro. Sige Ay, ba? tapos ka na sa question na yun, bro. Ah, May dadagdag ko pa. okay na yan. Okay na yun. Yung huling tanong, eto, paano mo raw napagtagumpayan yung mga challenges? Di ba Mm. kanina kasi yung tanong kung na-encountered mo from the past at na-encounter mo pa rin until now. Mm. Dito naman, paano mo daw na-overcome yung mga bagay na yon? Especially pag may mga resistance daw na Oo. lumalabas sa within the church. So nag-a-arise siya. So example, di ba? Gusto mong may idea na ibinigay sa'yo si Lord about sa strategy o Mm. yung gagawin ninyo. Example, di ba? May outreach tayo. Mm. May outreach tayo, feeding program. Natural, or sa iba, ang feeding program nila, as in feeding program lang. Mm. Pero, example, ikaw, dahil ang strategy mo, hindi. Ang feeding program natin, kadalasan, ginagawa nila sa church. Tayo naman, ang gagawin natin sa street. Parang ganon, di ba? Kaso, syempre, hindi naman lahat ng tao sa church nag-a-agree talaga. Oo. Nagre-resist sila. Mm. So, nagdi-disagree sila, hindi sila pumapayag. Ang tanong, paano mo daw na-overcome yung mga bagay na yun?
Siguro unang-una mayroon ka munang kailangang pamuhunanan. May investment ka munang dapat gawin kasi ah, kung isa kang leader na parang kung ano yung sabihin mo gusto mo maihano ka agad, como sinabi mo, I think hindi pagiging leader yun, pagiging boss yun. Pagiging boss yun. Dahil hindi naman lahat kikilos ng ayon sa yung sasabihin. Lalo na kung ang dating is parang, oh, gawin natin to. No question asked. Tara, go tayo. So, syempre, karapatan din nila na maintindihan kung ano. Kasi kumikilos kayo as a team, as a church, as one body. So, mahirap naman kung napapaghiwanan sila ng bakit yung question of, ba't natin gagawin yan? Para ma-address lang yung confusion. Yes, kasi karanasan din namin na parang parang bakit kaya bakit sinabi ni pastor 'yon? Ano raw dahilan? Bakit tayo pupunta ron? Kailangan ba talaga 'yan? So, nagkakaroon siya ng conflict. Hindi naman lagi, pero ang mahirap kasi kung yung mga leaders mo yung parang may ayaw o napipilitan silang sumunod dahil hindi na-address yung kanilang concern na bakit kailangan gawin. So, I think kailangan mo ng upuan, pag-usapan, i-consider kung agree ba ang lahat. Kung may hindi, edi himukin hanggang sa maging agree. Kagaya ng isa sa mga ginagawa ko dito na lagi ko sinasabi sa kanila, isa lang ang may hindi agree, i-consider natin and then may meeting tayo, mag-uusap tayo. Bakit? Para masatisfy yung kanyang ano man yung kanyang Alalahanin negativity doon na yung inaalala. oo, para maintindihan niya. Ngayon, kung sila naman ay talagang may tiwala sa iyo, kilala ka nila, I think wala ka masyadong maging problema. Ang problema lang kasi kapag pagka isa kang leader na hindi pinagtitiwalaan ng iyong sinasabi. Like yung sinabi mo ganito, sasabihin nila, mamaya drawing lang 'yan eh. Parang ganon. So, I think yun yung magpapahirap sa mga decision makings sa loob ng church kung walang tiwala na yung mga mismong mga leaders mo sa'yo. Kaya parang mahirap ka ng sundan. Kasi kailangan dyan, meron ding tiwala. Kasi kailangan mong ipakita, hindi ka boss. Hindi ka boss. Ikaw ay pinagkatiwalaan ng Diyos sa kanila. At gusto mo silang direction based kung ano yung saan sila o saan kayo gustong dalhin ni Christ. At dapat ipahunawa mo yan. Kung paano pinaunawa ni Moises sa mga Israelita na this is the plan. This is the plan of God. Magpapadala muna si Lord ng mga plague, and then alis na tayo. Siyempre maraming tanong, bakit di pa ngayon? Bakit kailangan pa 'yon? 'Di ba? So maraming pwedeng tanong doon dahil hindi malay ba nila kung anong usapan ni Lord at ni Moises? Malay ba nila kung anong usapan ni Lord at ni Joshua dahil nung si Moises ay namatay, halos hindi alam ng Israelite, nagluluksa sila. Si Lord na nga ang pumigil ng pagluluksa nila eh. Ang sabi niya kay Joshua, bakit hanggang ngayon nagluluksa pa rin kayo? Mag-go na kayo. Yung mga tao, hindi nila alam kung susunod sila kay Joshua. Dahil si Joshua, hindi naman nila nakitang gumawa ng himala. Pati bago pa. At saka bago pa. Kaya ang sabi ng Lord kay Joshua sa Joshua chapter 1, take courage, ako bahala sa iyo. Ako magpapatunay na ako ang tumawag sa iyo. So yun, naniwala sila kay Joshua nung nakatawid sila sa Jordan River. So sumunod sila kay Joshua from that moment na may kumpiyansa na talagang tinawag to ni Lord. So I think mahalaga yung nabibuild yung trust. Dahil at mahalaga sa kanila yung understanding na susundan ka ba namin? Talaga bang nakakausap mo si Lord? Talaga bang may sense of direction ka bilang leader? Napaka-importante nun. You have to win their trust at yung loyalty na syempre kung paano tinulungan ng Panginoon si Moises at si Joshua na mawin yung trust ng Israel kaya sila sumunod. I believe ganun ang gagawin ng Lord sa lahat ng mga leaders. Nung tinawag ng Panginoon ng mga disciple, hindi naman kagad
ang approach oy, ako yung anak ng Diyos, sumunod ka sa akin. Nag-build muna si Jesus ng trust. Okay? Nung sinabi niya kay Pedro, i-cast mo yung net mo doon sa mas malalim. Nung nangyari, kasi kung babasahin yung Mark chapter 1, nung pagdating ni Christ, ang tawag ni Peter sa kanya, teacher. Sabi nung teacher, ni Jesus Christ, ang perspective ni Peter, teacher, sabi niya, wala na huli. Wala ho eh. Magdamag na kaming nagano. Pero sabi ni Christ, doon kayo sa malayo magano, doon sa mas malalim. Sabi, magdamag na po eh. Galing na kami doon pero wala eh. Pero dahil sinabi niyo, sige, pupunta kami. So pumunta sila, may nahuli at nakita ni Pedro, hindi to teacher lang. May something sa tao na to. Paglapit niya, tawag na niya hindi teacher, Panginoon. So, nung na-recognize na ni Peter na si Jesus ay hindi lang teacher, He is the Son of God. Sabi niya, Lord, depart from me, for I am a sinner. Ang sabi niya. Ang sabi ni Jesus, from now on, hindi ka na mangingisda ng isda, kundi mangingisda ka na ng tao. And then sabi niya, follow me. At sumunod si Peter. So kung hindi mo na ginawa ni Jesus yon, I don't think nasusunod si Peter. Kasi mas pipiliin niya yung kanyang trabaho eh. Pero dahil na-recognize niya, itong susundan niya, hiba to, Panginoon to, susundan ko siya. So I think sa bawat leader, mahalaga yon. Para ano man ang gawin mong decision, syempre dapat ang decision based on Christ. Para hindi ka ganun kahirap dalin ang church kung saan mo sila gustong dalin dahil naniniwala ka, ito yung gusto ng Diyos na pagdadalhan mo sa kanila. So kung papaano ko ma-overcome yung mga ganong klase, dapat dapat may trust, may kumpiyansa sila, meron kang sense of direction, may tiwala sila sa iyo na you are a man of God. Dahil kung hindi ganon, mahirap kasi usapang simbahan yan eh. Hindi naman to korporasyon o anumang grupo. Business. Oo. Usapang simbahan, dapat alam nila dadalin mo sila doon. You help them sa kung ano yung Direction ni direction. Lord. Oo. Natutunan ko yan sa Bible. Ang sabi ng Bible, first, God will establish your mind. Pangalawa, God will establish your path. Yon. Mahalagang bagay yon. If you commit your works unto the Lord, sa Kawikaan 16 verse 1 hanggang 3. Commit thy works unto the Lord and He will establish your mind. Yung isip mo. Importante yun eh. Kung ikaw leader, hindi establish yung mind. Magulo yung mga decision makings mo. Iiwan ka ng mga tao pagka ganun. Kahit nga sariling pamilya eh. Iiwan ka eh. Kailangan talaga yung clear yung direction. Dapat clear ang direction. Kapag establish ang mind mo, God will establish your path. Ang sabi ng Bible sa Kawikaan chapter 3, meron doon talata ang sabi, commit your works unto the Lord and He will establish your path. So si Lord ang bahala sa'yo. At kapag okay ka, establish ang mind mo, establish ang path mo, masasabi mo yung sinabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Ang sabi niya. So, mas may confident ka as a leader na you are a man of God. Yung mga nasa likod mo, confident din sila. They trust you. They love you. Alam nila, hindi ka scammer. hindi ka Scammer eh, no? yung parang lukot ako saan kami dinala kasi hindi naman natin may tatanggi. May mga leader na talagang I don't know. Pero Oo. Minsan may agenda. Yes. Iba yung motibo. yes. Yung leader. Di ba? Church pero dinadala sa business. Tama. So, Wala naman ako minention ako anong business. Mamaya sabi Oo. nagpapatama tayo. kaya ako rin dapat maghingat. Ako mismo dapat. I always pray sa aking sarili na hindi ako mahulog sa kahit ano. Dapat ang agenda ko lang, kung ano lang yung agenda ni Christ. Pati sa akin, kahit sa church, do hindi pa naman ako pastor. Anak ako ni Pastor Arcon, anak ako ng pastor. Pero talagang yung mga tao, nire-remind ko about diyan na wag magpasok ng business sa church. Dahil nga
nagiging cost yun ng samaan ng loob, tampuhan, Oh, division. Mas lalo maganda, lalo kapag hindi na ma-manage. mas maganda ang pag-usapan lang natin as much as possible yung salita lang ni Lord. Oh. Kasi pagka nababahiran ng business o pera, minsan lalong gumugulo eh. Oh. Yung direction, imbis na 'di ba yung direction ni Lord, parang ang direction business. Hirap naman yun, di ba? Mm. Kaya tuloy, yung mga tao, pwede rin, nagkakaroon na alinlangan. Ano ba to si pastor? Ano ba tong leader namin? Dinadala kami kung saan-saan. Oh. Dati hindi ko maintindihan yun eh. Pagka nagsasabi ako sa pastor namin, pas ganito ho yung activity. Ang sagot sa akin noon, tama, ang sagot niya sa akin, ipag-pray mo. Mm. Kaya importante yung pinagpe-pray talaga. Tama. Mm. So, yun. Yung pagka walang tiwala, mahirap mag-run ng church. Sa experience ko, hindi biro talaga ang maging church leaders. Kasi hindi siya yung parang boss ka lang eh. Yung parang kung ano lang. Kasi yung iba magagalit pa eh. Bet ayaw nyo sumunod. Kailangan siguro magkaroon din ng checklist ang mga leader. Ikaw ba, nasa standard ka? Amen. Yun. Kaya, ang laking lesson sa akin yung mga natutunan ko before dahil it humbles me. At sana ang panalangin ko, lagi akong maging mapagpakumbaba, hindi ako maging arrogante. Lalo na kapag ka nakakatamasa ng mga success sa ministry, lumago ang church, dumami yung mga soul na nakakakilala kay Christ. Kung minsan kasi nagiging pride ng mga church leaders yung mga ganung bagay. At salamat sa Lord kahit na hindi pa ako pastor that time, na-witness ko yon at talagang nasabi ko sa aking sarili, hindi ko gagawin yun. Kung sakali dumating man talaga sa gano'n na makapag-handle ng church at maging success, dapat hindi maging arrogante ang isang church leaders. Kasi baka yun na din yung maging simula ng kanyang pagkabagsak pagka gano'n. Yung akala mo nasa Lord ka pa, pero hindi na pala natutuwa si Lord sa ginagawa mo. Kaya lagi kong sinasabi sa mga leaders ko rito at sa mga members, always pray for us na hindi kami mahulog sa kahit anong temptation dahil wala namang super ano diyan eh. Super Christian. Oo. Super pastor wala. Eh, eh pwede tayo mahulog sa tukso o sa hanuman kapag hindi tayo naging maingat. Kaya ganon. Kaya ang tagumpay, syempre, higit sa lahat ay nasa Diyos. Sabi nga doon sa Deuteronomy, pahalala ng Panginoon na doon sa 8, huwag niyong iisipin na ang inyong kasaganahan ay galing sa inyong sariling lakas. Isipin niyo galing yan sa Diyos. Na kaya kayo nag-success, kaya sumagana. Nahalala ko tuloy yung Luke chapter 10, yung pinag-pair sila ni Jesus na hayo kayo. Dala-dalawa kayo ngayon. Dala-dalawa. Oo, dala-dalawa sila. Ngayon sabi niya, I will give you authority na makapagpalaya sa mga demonyo, makapagpagaling ng may sakit, etc. Yung kung anong nawi-witness nyo sa akin, magagawa nyo na ngayon. Ayan. So, eventually, ganun nga ang nangyari. Humayo sila, dala-dalawa. Pagbalik nila, tuwan-tuwa sila. Ang ano nila, report nila kagad, Lord, saya namin. Dahil nakapagpalayas kami ng mga demonyo. Kinonfirm naman ni Jesus yung kanilang success. Sabi niya, nga, nakita ko nga si Satanas kasi bilis ng kidlat na siya ay nahulog. Pero wag kayong magsaya dahil sa napapasuko ninyo ang kaaway. Ang sabi niya, magsaya kayo dahil nakasulat ang inyong pangalan sa langit. Luke 10:20. Yun. Amen. Yun dapat yung maging source ng ating kasiyahan. Hindi yung mga success sa ministry dahil baka makalimutan natin, nagawa natin yan dahil ginamit lang tayo ni Lord. Amen. Big amen dyan. Yun. Hindi kasi, di ba, ang success kasi nakakaano yun eh. Nakakalunod, nakakabulag. Now, bakit siya nakakalunod? Siyempre, di ba, pagka nag-success tayo sa specific na ministry o sa ginagawa natin, kaya siya nakakalunod. Minsan, yung mga bagay na, example, correction, minsan hindi mo na
napapakinggan. Mm. Tapos, ang nangyayari, ang tinitignan mo na, hindi, success na ako eh. Nag-success ako sa ano. So, hindi ka na nagiging open. Parang ang nakarehistro na lang sa isip mo, ito yung tama. Ito yung kailangan kong gawin. Minsan hindi na tayo nagko-consider, hindi na tayo nag-check sa sarili natin kasi nga, lunod na tayo sa kung ano yung sa ginawa natin. Kung ano Mm. yung naging success sa ginawa natin. Minsan nakakabulag naman siya, kaya siya nakakabulag. Kasi yun na lang yung tinitignan natin. Tapos pwedeng hindi na tayo nag-aim ng iba na Mm. imbis na, 'di ba? Si Lord inilalagay tayo sa other direction or other ministry. Mm. Like for example, 'di ba, kung naging okay siya sa ministry, sa music, 'di ba may mga ganun kasi ng worker eh. Minsan tinitignan lang nila for music lang sila eh. Oh. Nag-success na sila doon. Tapos ang Mm. tingin nila ay, eto, success na ako Oo. dito eh. Okay na ako dito, tagumpay na ako dito. Mm. Hindi nila marinig yung, o hindi nila makita yung ipinapakita sa kanila ni Lord. Baka hindi lang pala sila para doon. Meron Mm. pala si Lord na gustong ipaglagay sa kanila o kalalagyan nila. Mm. Di ba? Parang gano'n. Like Oo. example, di ba, may naalala ako sa isang kwento ng pastor. Dati, baseman siya. Yung baseman na to, napakasipag niya, tapos hindi siya nalilate. Mm. Tapos, syempre, nag-success siya sa ministry. Pero one day, nagbe-bear witness sa isang pastor na magpapastor siya. Mm. Ayaw niya. Kaso later on, wala rin siya nangyari kasi yun, nakapag-pastor siya. Pastor na siya ng ibang church ngayon. Mm. Pero iba, di ba, parang, ay hindi. Parang hindi ina-accept yung kung ano yung mismong o yung pinaka-importante na pinagagawa ni Lord. Mm. Bali, yun lang naman masasabi ko. Naalala ko lang, kinonek ko lang. Oo. Importante 'yon na yung success ay mai-address talaga natin sa Lord dahil siya ang nasa kagustuhan niya kung magsa-success ka. Anyway, nasa Lord 'yun. 'Di ba? Sabi nga ng Bible sa Kawikaan 16 verse 1, nasa tao ang pag-iisip pero nasa kanya ang huling sagot ng dila. Amen. Kung sabi ng Lord, paano kung ang calling mo kagaya ni Jeremiah? Walang maniniwala sa iyo. Tatanggapin mo pa rin ba yung ministry kasi ang parang common. O, ginawa kang mangangaral. Siyempre, ang magiging basihan mo sa iyong pangangaral, maraming maniniwala. At Kaso ang problema, ang problema, walang naniwala. naniniwala. Kasi kung yun yung batayan, Jeremiah is a failure. Wala namang sumunod sa kanya. Si Baruch lang yata yung kanyang writer Anyway, May isang follower nag-iisa. nasa Lord yun Nasa Lord yun So, we have to know the will of God. Ano yung pinapagawa niya sa atin. And I think para malaman mo yung kanyang kalooban, ang sabi ng Bible, dapat wag kang mag-compromise sa mundong ito para malaman mo yung kanyang kalooban, yung kanyang perfect will. Sa tao, paano mo ba malalaman yung kalooban ng isang tao? Spend time. Kagaya yung mag-spend ako sa'yo ng time, malalaman ko lahat sa'yo. Kasi lagi tayong nagkakwentuhan, eventually malalaman ko yung kung paano ka mag-isip, paano ka mag-plan, paano ka gumawa ng mga desisyon at ganoon din sa Lord. Para malaman natin na tayong mga leader, malaman natin yung kanyang kalooban para sa atin. Kasi malamang yung kalooban ni Lord para sa akin, the way ako siguro mag-run ng church, iba sa akin, iba sa iyo, iba sa kanya. Hindi tayo pare-parehas kung paano hindi pare-parehas yung ating katawan na different function. Baka ganun. Kailangan i-consider din natin. I think ang pinaka the best way na mag-success ka sa ministry, know your part in the body. Dapat alam mo 'yon. At para malaman mo 'yon, you need to pray a lot. Pag-spend ka ng time kay Lord, read His Word
hanggang sa dalin ka ng Lord, establish niya yung mind mo, establish niya yung feet mo, dalin ka niya sa kung saan kanya gustong ano talaga, ito yung pinapagawa niya sa iyo specifically. Kaya hindi dapat natin i-compare yung ating sarili sa iba. Kakaingit yung kanyang ministry, malaki na. Grabe. Sa akin, ang liit-liit, hindi yata ako success, hindi yata ako failure yata ako. Tapos, isa mo pa dyan yung kultura na kapag ka talagang na pagka tinawag ka ng Diyos, magmamanifest yan sa yung ministry. Lalago, dadami yung tao, ganto, 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 ganyan. I think, basihan lang yan ng mga ng mga ano ngayon ng mga tao. 'Di ba? Pero iba pa rin kapag ka nalaman mo yung will ni Christ, He is the head of the church, decision niya yan. Kung ikaw yung kuko, magagawa mo, yun ka. Aba, malaki din ang part ng kuko, taga-suporta sa, daliri. May mga church, doon magaling, taga-suporta. Meron nga simbahan sa Korea eh. Small group sila. They are church, and they are capable na makapag-sustain ng sarili nilang ministry. Pero hindi nila ginawa. Naging success yung mga tao doon. Small group sila, nanatili silang small group, pero naging broad yung kanilang ministry dahil ang kanilang calling, according sa kanila, is to support other church. Never silang nagpatayo ng kanilang sariling simbahan. Hanggang ngayon, nasa garahe sila. Pero nakakapagpatayo sila ng simbahan ng ibang mga pastor. And they believe, Amen. yan ang kanilang calling, sabi nila. We don't need church building, ang sabi nila. Dahil ang calling nila, magtayo ng church ng ibang mga pastor. Sila, okay sila doon sa So, hindi yun garahe. under ng name ng church nila. Other churches yun. Siguro, hindi ko alam masyado yung kanilang detail, pero na-amaze lang ako na capable ka, hindi mo susuportahan yung pwede mong gawin sa'yo, pero instead na bili ka ng lupa, bili ka ng church o ng ng building or magpatayo ka, ilalaan mo na lang para sa iba. Every time na nagkakaroon sila ng budget, kinumit talaga nila sa Lord na it's not for us, it's for others. At lalo silang binless ng Panginoon hanggang sa naging international ang kanilang ministry, nakapagpatayo sila ng mga church. Kaya naipatayo yun. yun, Okay. yun yun. Kaya Nagets ko. blessing ang malaman mo yung what is your part in the body. Yun. Ay, ang sabi ng Bible if we do our part, may magiging healthy ang body of Christ. If we do our part. Siguro mahirapan lang tayo kapag lagi nating ginagawa yung comparing. Comparing. So, regarding diyan siguro, basahin ko lang tong Galatia. Sige. Gusto ko lang makatiyak Ay, dito sa Galatia chapter 6. Merong sinabi dito si Paul. Yung wag na nating ihambing sa iba yung ating ginagawa. Ayun, sa verse 4. Galatia 6 verse 4, ang sabi niya, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng sarili niyang dalahin. Ang bawat isa, ayon kay Paul, ay dapat daw magpasa ng kanyang sariling gawain. Kung iisipin mo, pati yung ginagawa ng ibang church at ang hini-aim mo gayahin sila na gayahin, baka hindi mo mamalayan o baka hindi natin mamalayan, nami-miss out natin yung kung ano yung pinapagawa lang sa atin. Yan ang prayer ko. Lord, dalin mo kami sa kung ano yung gusto mong gawin lang namin. I stop comparing myself sa ibang mga church. Dahil kung iisipin ko yon, I tend to copy kung ano yung kanilang ginagawa exactly at nakaka-frustrate ka hanggat hindi same result yung Kasi nga, ang habol yung resulta eh. yes, kaya ka kumokopya dahil success yung kanyang ministry, okay siya ron, gusto mong gayahin. Pero ang sabi ni Paul, hayaan mo sila sa kanilang ginagawa. Isipin mo yung sarili mong gawa. Hayaan mo yung maging kagalakan mo, yung nakabatay sa yung gawa.
dahil may pinapagawa sa iyo ang Lord. Yun yung ano niya, may pinapagawa sa iyo ang Lord, maging accountable ka doon, maging responsable ka doon. Yun ang pinapagawa ng Lord sa kanila sa iyo, iba sa iyo. So I think we need to discover that as church leaders. So, yun lang bro. Mm. Thank you so much. Medyo humaba yung usapan natin bro, yung pag-interview ko. Uh, okay lang. Thank you sa time mo bro. Actually, parang iniisip ko yung na-analyze ko. Parang medyo nagsanga-sanga yata yung mga tanong namin o napunta kami sa ibang lugar. Pero ganun pa man, di ba? Dahil ang pinag-uusapan natin is strategies. Strategies pa rin naman yun. Tapos nakaka-bless, nakakatuwa kasi kahit ako may mga aral ako na nakuha. Nakaka-bless yung time na ah, in-interview kita bro. At Mm. I hope sa makakarinig nito, mabless rin sila na syempre, 'di ba? Isa din 'yon kasi we are talking about the strategies. Then in line of strategy, so since we're studying mission strategies, we are trying to make our own strategy or sa iba, they rather copy the strategy. Mm. Pero, yung kanina nga, ang medyo na-highlight mo, bro, na eh, hindi ka naman against sa kopya. Mm. Pero, ang tanong, tugma ba siya, suitable ba siya sa church, sa Mm. culture ng church? Mm. At nabanggit mo nga kanina sa Galatians chapter 4 na hindi, mas maganda kung ano yung ipinapagawa talaga sa'yo ni Lord at stop comparing. Kasi Mm. minsan sa mga comparison, Mm. dyan nagkakaroon ng minsan yung imbis na magawa ng leader, yung leading talaga sa kanya ni Lord, hindi. Natatabunan niya nang nangyayari. Ay, maganda doon. Maganda yung maganda yung system nila sa church, dapat ganito rin. Mm. Oy, sa church nila, may lead man. Sa church namin, acoustic, beatbox, and keyboard. Dapat magkaroon rin kami ng magandang drums. Dapat Yes. magkaroon rin kami ng mga magagandang sound Yeah. system. Kaso kung hindi pa naman applicable, hindi Mm. naman natin sinasabi na hindi kalooban yan para sa atin ni Lord. Pero pwedeng baka wala pa sa timing Mm. o hindi pa applicable Oo. as of the moment. Ang importante then syempre yung timing. Mm. Kaya minsan pagka nagkakaroon ng comparison, imbis na nagagawa yung direction ni Lord, nawawala sa direction. Parang gano'n. Mapaprostrate ka pa dahil Hindi lumalabas yung outcome na gusto mo. oh. Ay, sa kanila ganito pero yung in-apply namin dito, ba't hindi lumalabas? Yes. So, ang tendency nun, init yung ulo ng leader, sisermonan yung galit-galit sila ng mga miyembro, di ba? Kaya nga. Kasi nga, hindi nagmamanifest kung ano yung gusto niyang sabihin. Ang worst niyan, nasisira yung gawain. Sira yung gawain. Oo. Kakaroon ng pagtatampo-tampo. Si pastor, Oo. di ko maintindihan ba't lagi ang init ng ulo. Oo. Gusto niyang gawin ko to, pero tingin ko hindi applicable, ganon. O ginawa namin, hindi ma-applicable. Sinunod ko naman si pastor, kaso galit pa rin. O sinunod ko naman yung church leader namin, pero galit pa rin. Tapos ipipilit pa rin. Parang So, hindi satisfied, ipipilit pa rin. alam mo, may dagdag ko lang. Ito, mga ano lang kasi. Kasi nasanay tayo sa kultura na yan ang pastor natin eh. Yan ang sinabi niya eh. I think dapat ang mga pastor, they should learn na magsalita din ng akma sa kung ano lang yung sinasabi ng Bible. Hayaan din natin na kung mga decision yan sa church na parang kailangan din ng brain ng ibang mga miyembro o mga leaders. Tapos may mga disagreement. Tanggapin natin. Sana. Para hindi magmumukhang na yung pastor na parang lumalabas na kung anong sabihin niya, always final. Always fine. Hindi, actually, Parang strategies ganun. na rin yun bro, yung Alin? pagde-delegate ng tao. Ako, I think it's also a strategy. Oo. Kasi syempre, di ba, may mga church na hirap makaagwanta. Kasi, syempre, naawa tayo sa ibang church na Oo. si pastor lang laging gumagawa. Tapos, syempre, yung resistance nga ng tao, pagka inutusan niya, nakaresist, siguro kaya si pastor, para lang iwasan yung conflict
o yung pagtatalo-talo, imbis na mag-utos siya, siya na lang gumagawa. Nangyayari yun eh. Mm. Kaya ang mangyayari, si pastor na yung gitarista, siya na yung magtuturo sa Bible study, siya pa Mm. yung magpipreach. Oh. Parang ganon. Ah, kaya, pero hindi naman tayo syempre, parang yung sa sinabi mo na against tayo sa sinabi mo. Ang sa atin lang na, alam mo yun, magkaroon ng pagbabalanse. Kasi pag si pastor talaga, nag-focus siya sa pagbabasa, Mm. sa pananalangin, o may pinokosan lang siya na specific na pinagagawa sa kanya ni Lord. Yung direction, yung sense of direction Mm. na tumatama. Tumatama siya. Tapos yung pagiging open din, kasi hindi naman lahat alam ni pastor eh. Siyempre Oh. katulad niya, kung hindi background niya, tech. Tapos, di ba, papakilaman yung tech. Di ba? Parang ganon. Magiging magulo siya. So, may talaga para rin sa akin, may specific lang talaga na galaw sa yung church leader. Oh. Kaya nga, ang ibig ko lang naman sabihin doon, dapat ang mga church leaders, mga pastor, matuto rin silang makinig sa sinasabi ng ibang tao, especially sinasabi ng mga miyembro, mga kapwa nila, dinelegate na leaders. At hindi naman yung parang lagi na lang na kung ano yung sabihin ng pastor laging final. Dapat kino-consider din. Kasi kailangan din natin ng karunungan sa ibang mga bagay. Siyempre, pagdating sa Word of God at pagdating sa mga church matters na yan yung expertise mo, maniniwala sila, papakinggan ka nila. Pero kung sa ibang bagay, kailangan ang pastor marunong makinig. Hindi yung parang lahat ng sasabihin niya laging final. Buti kung yung sasabihin niya word of God. Kung mga decision makings. Gaya ng sabi ko kanina, pinapractice lang namin dito sa amin na every decision talagang pinagkakasunduan ng lahat. At since meron silang tiwala sa iyo as a leaders, pagka nagsalita ka regarding word of God, they will not question you. Pero kung sakali man dumating 'yon, hindi ako magagalit dahil trabaho kong ipaliwanag sa kanila yung mga bagay na hindi nila naiintindihan. Kaya nga ang isang pag-iusap ni Pablo patungkol sa mga church leaders, ang church leaders dapat mahinahon kausap at matyaga sumagot sa mga tanong ng kanilang mga leaders o kanilang mga miyembro dahil trabaho mo yun. Trabaho mo yun. That is part of your job. Kung hindi ka matyaga magpaliwanag at magagalit ka dahil kine-question ka, huwag ka na lang magpastor. Dahil trabaho mong ipaliwanag sa kanila kung ano yung kanilang questions regarding sa church. Kaya hindi ako laging pabor na sinabi ni pastor eh. Hindi ako laging pabor doon. Ang pabor ako, sinabi ni Christ. Kung yung sinabi ni pastor, sinabi ni Christ, pabor ako. Pero kung yung sinabi ni pastor, hindi naman sinabi ni Christ, mas pipiliin ko yung sinabi ni Christ kaysa kung ano yung sinabi ni pastor. Dahil yan yung paninindigan ni Paul. Yan ang paninindigan ni Paul na hindi na-highlight sa marami. Ang sabi niya, hindi ako magpapasakop sa kanila dahil nagsasalita sila ng iba sa pananaw ng gospel. Galatia chapter 1 at chapter 2. Doon, kung aaralin yan, diyan pinagtatanggol ni Paul yung gospel. Hindi siya magpapasakop sa gustong mangyari ng mga Hudyo kahit it seems right, it seems biblical dahil nasa Torah. Pero sabi niya, I will not submit to that. At hinihikayat niya ang mga Gentil. Huwag kayong pasakop dyan. Hayaan nyo dyan yung mga Hudyo. Pero huwag kayo pasakop dyan. Iniingatan namin yung diwa ng magandang balita. Ang sabi ni Paul. Kaya maging si Pedro, yan din ang sabi niya. We would rather obey God than man. Kaya ang sinasabi ko lang, yung mag-a-analyze ka, yes, sinabi ng pastor. Ako kasi, pastor ako eh. Ngayon, pastor ka. Sinasabi ko sa mga leaders ko, kung yung sinasabi ko, sinabi ni Christ, tanggapin natin. Pero kung duda kayo, haralin natin para matanggap nyo na yun talaga ay sinabi ni Christ. Pero kung may sinabi ako na hindi sinabi ni Christ,
pag-meetingan natin, pag-usapan natin, tingnan natin kung mag-come up tayo dito sa sinasabi ko. So, hindi ko pinipilit yung isang bagay na labas sa sinabi ni Kristo. Pero kapag sigurado ako sinabi ni Kristo, ipipilit ko yan. Ipipilit kong ipaunawa sa kanila. Ito yung sinabi ni Christ. Huwag tayo dapat mag-against dito. Dahil ang sabi ng 2 Corinthians chapter 13, verse 8, we have nothing against the truth. We have nothing against the truth, but for the truth. So, minimake sure ni Paul, hindi siya gagawa ng anumang bagay na against sa katotohanan, but for the truth. For the truth. So, ang habol lagi natin yung for the truth. Kasi yung culture lang kasi na-develop sa mga simbahan for the sake ng para i-respect ang pastor, na iintindihan ko yun. Let us respect every church leaders. But not to the extent na kahit anong sabihin nila, magbubulag-bulagan tayo na hindi naman sinabi ni Christ. Pero we blindly follow them for the sake of sa ngalan ng respect. Dahil si Paul, hindi naman sa hindi ni respect, mas pinili lang niya yung sinabi ni Christ kaysa yung kung ano yung sinabi ng tao. But it turns out nagiging kaaway niya yung iba. At same thing din sa nangyari sa mga apostol. Hindi naman sa hayaw nilang hindi sundin, kaya nga lang labag yun kay Kristo eh. So we need to balance o timbangin kung ano yung sinabi ni Christ at kung ano lang yung sinasabi ng mga tao. Yung sinabi ng tao, pag-usapan natin. Baka magkasundo tayo. Pero yung sinabi ni Kristo, hindi yun dapat pinapag-usapan. Dapat final yon. Yun lang naman yung hinasabi ko. Pero syempre, we must respect authorities inside the church. Dahil kapag hindi natin ginawa yun, larawan sila ng authority ng Diyos. But my grounds, kung sila nagsasalita na sila nang hindi naman sinabi ng Diyos tapos ipipilit nila sa tao, lumalampas sila sa hangganan ng sinabi ni Christ. Tapos dahil dala yung sasabihin na dapat irespeto mo yung pastor dahil pastor mo yan eh. In a sense na sundin mo yung sasabihin niya. Papaano kung mali? Talagang ang mangyayari kung tatayo ka sa katotohanan, ang magiging basehan mo na doon yung katotohanan na eh. Kung alam mo na mali, you have no choice kundi mag-disobey talaga. Kahit naparatangan ka na hindi ka na rumerespeto, hindi ka na gumagalang sa yung pastor, paratang na lang yun. Pero ang totoo nun, mas pinipili mo yung katotohanan. Well, pwede naman pag-usapan eh. Yan naman ay sa usapang mga teachings, sa usapang mga doctrines. Pero again, nasa regarding ibang decision making like yung mga ministry, how to manage the church, nasa pag-uusap na lang yan ng iba. Pero I think nasa investment din ng mga church leaders, how they invest sa church members, sa church leaders, para magkaroon sila ng atras to follow kung ano yung sinasabi ng isang leader. Kung nakadevelop ka ng integrity na leader, isa kang leader pero hindi ka nakadevelop ka ng wala kang integrity, I think mahihirapan kang pasunurin yung mga tao. Pero kung may integrity ka as leader, I think wala kang magiging problema sa kahit anong suggestion na sabihin mo sa kanila regarding decision. 'Di ba? Ayun. May mga factor pa rin. Kung ano lang yung papakinggan mo at ano yung final. Basta kapag sinabi ni Christ, always final. Yun. So yun lang. Yun lang, bro. Ayun lang. Okay, siguro sobrang haba na nun. Again, Kakat mo ba yun? nag-iisip nga ako, tatanong ako sa prop namin kung ikakat ko eh. Kasi tatanong ko kung ilang minuto pa. Hindi ako familiar sa Google Drive kung may max siya na minutes eh. Alam ko wala eh. Pero kung wala, syempre, hindi tayo magkakat. Dire-diretso to. Na medyo nawala
talaga sumegway tayo bro no? Napansin mo sa tanong. Pero ganun pa man, ang ganda naman ng pag-usapan natin bro. Oo. Amen. Biblical siya in line sa mission strategies. Bro, Mm. thank you so much sa time. No See problem. you sa susunod. Oo. God bless. Baka para maulit ito. Oh, sige. Next time.